Kung napapansin mong unti-unting nanghihina at nababawasan ang galaw ng mga balikat mo at nahihirapan ka ng magbuhat o kamutin ang likod mo habang tumatagal ang taon, hayaan mong sabihin ko sa iyo na nasa tamang lugar ka dahil gagawa ako ng isang routine na pinagsasama ang mobility at lakas na espesyal na dinisenyo para sa mga taong lampas 70 taong gulang. Isang routine na magagawa mo habang nakaupo sa isang bangkito, sa isang upuan at gamit lang ang isang simpleng baston. Pwede mo ring gamitin ang hawakan ng walis. Ang huli na lang na kailangan para magawa ito ay ang magbigay ng todo mong sigasig. Ibibigay ko ang lahat ng makakaya ako, kaya umaasa akong gagawin mo rin yon. Mag-uumpisa tayo sa maikling pag-init ng balikat. Gusto kong ilagay mo ang iyong mga kamay sa taas ng tuhod at gumuhit ka ng malalaking bilog paatras na parang may dulo ng lapis sa iyong mga balikat. At gusto mong iguhit ang pinakamalalaking bilog na posible, dalhin natin ang mga balikat paabante, tapos pataas, tapos paatras, tapos pababa. Isa. Gagawa tayo ng 5 paatras at 5 paabante. Paabante, pataas, paatras, pababa. 2. Paabante, pataas, paatras, pababa. 3. Bilog paabante, pataas, paatras, pababa. 4. Tatapusin natin sa malaking bilog gamit ang balikat at 5 para gumana lahat ng kalamnan sa paligid ng skapula. Ngayon, baliktad naman. Paatras ako, pataas, paabante. 1. Paatras, pataas, paabante. 2. Patras, pataas, paabante. 3. Dalawang huli na. 4. At 5. Mainit na ang kalamnan natin. Ngayon, ilagay mo ang mga braso sa gilid ng katawan at ang dulo ng hilalaki ay nakaturo sa harap. Gawin mo ang panlabas at panloob na pag-ikot. Tingnan mong mabuti, ang hilalaki ay papunta sa likod at nakaturo sa pader. Susunod, iikot ko papasok hanggang ang hinlalaki ay muling tumuro sa pader. Pero sa pagkakataong ito, ang mga balikat ay umiikot papasok. Ibubuka ko ng todo palabas, panlabas ang pag-ikot, hinlalaki papunta sa likod, bumubukas ang dibdib tapos kabaliktarang galaw. Sumasara ang dibdib at ang mga hinlalaki ay muling tumuturo sa pader. 2. Gagawin lang natin ito ng 5 ulit. Nakakatulong ito para painitin ang malalalim na kalamnan ng iyong balikat. Paikot, papasok. 3. Sige, 2 na lang. Paikot, palabas. Hanggat maari, buksan mong mabuti ang dibdib mo. Paikot, papasok. 4. Huling ulit. Mga hinlalaki, palabas. Ituturo natin ang pader. At papasok. Panlob. 5. Magaling. Handa na ang balikat natin para simulan ang routine. Ilagay mo ang mga braso mo na kasinlapad ng balikat mo. Siguraduhin na tuwid ang mga braso. Mula rito, gagawa tayo ng simpleng galaw. Iangat ang baston sa harap mo, hanggang sa umabot ito sa taas ng ulo mo. Doon, mga ganoon ang ideal. Dapat nasa level na mata mo, bahagyang mas mataas. Ilabas ang dibdib at tumayo ng tuwid. Huwag gawin ng ehersisyo sa maling paraan. Siguraduhin na ang galaw ay mula mismo sa balikat. Ilayo ang tainga sa balikat, tuwid. Huminga tayo. At ilabas ang hangin. Itataas natin ang baston na yan. 1. Huminga tayo ng malalim. Habang bumababa, ilalabas ang hininga. 2. Ilalabas natin ang hininga. 3. Tinatawag itong fleksyon ng balikat. 4. Mapapansin mo ang trabaho ng hindi masyadong tukoy. Sa antas ng balikat, sa gilid. Hindi ito ehersisyong mararamdaman mo sa iisang parte lang. 5. Pwede kang tumabi sa salamin at tingnan kung mas mataas ang isang balikat kaysa sa kabila. 6. Para magkompensat, kasi kung ang isang balikat ay umaangat ng ganito. Ibig sabihin, nasa likod ang kaliwang balikat at kailangan pantayin. 6 o 7, hindi ko alam. Gawin pa natin ang 3. Ilabas ang hininga. Ayos. 7. Panatiling pahalang ang baston. 8. Tara na. 2 pa. Bitawan. Tayo, nakausli ang dibdib. 9. Huling ulit. At 10. Magaling. Pahinga muna tayo ng kaunti sa balikat. Ngayon, hawakan natin ang baston ng mas malayo. Ilipat natin ng mga isang dangkal palabas. Iiwan natin ang baston sa level ng baba.
Gagawa tayo ng horizontal press. Tingnan mong mabuti, ilalapit ko ang baston paatras ng maayos. Papunta sa dibdib ko hanggang dumikit ito sa level ng utong. Tapos, itutulak ko ng malakas pa abante. Hindi tayo nagbabaluktot o pinapaikot ang likod. Panatilihin tuwid ang posisyon. Ang mga balikat ay relaxed at mababa, malayo sa tainga. Gawin natin ito ng 10. Hihinga ako. Didikit sa dibdib. 1. Dapat purong galaw ito sa balikat. 2. Hindi sa gulugod mo nanggagaling ang galaw. Mananatiling tuwid ang gulugod mo. 3. Tuwid. Sinusuportahan ang galaw. Binitawan natin. 4. Isa. 5. 6. 7. 8. Huling 2. 9. At 10. Magaling. Ipatong natin ang mga braso. Mag-relax tayo. Tapos na tayo sa lakas, na yun naman ay tututok tayo sa pagkilos. Mapapansin mo, mas bilog ang isang bahagi ng baston mo. Ilalagay natin ang palad ng ating kamay sa bahaging ito. Gusto kong ilagay mo ang kabilang kamay sa dulo ng baston, halos sa kabilang dulo, dahil ang gagawin natin ay isang galaw ng pag-unat paatras at pahalang na pagbuka. Ilagay mo ang braso sa gilid, huminga ng malalim, at habang humihinga palabas, pansinin ang ginagawa ko. Inaabot ko ang kaliwang braso ko ng tuwid paatras hanggat kaya. Mararamdaman mo ang matinding pag-unat sa harapang bahagi at malaking pagbubuka sa dibdib. Uulitin natin, gawin natin ito ng tuwid ang katawan. Ayokong gawin mo ito ng ganito dahil gaya ng nakikita mo, hindi pareho ang hersisyo. Huminga tayo, ilabas ang hangin, dalhin ko ang braso hanggang pumantay ng pahalang, malayo sa likod, itulak hanggat kaya, matinding pag-unat sa harapan ng kaliwang braso ko. Huminga ako, mag-relax, magigpit na humawak ang kanang kamay at itinutulak ang braso hanggang pumantay ng pahalang, ang galing. 2. Napakaganda para iunat ang dibdib para maibalik ang galaw sa pag-uunat paatras. 3. Ito yung kailangan mo halimbawa para kumuha ng bagay sa likurang upuan ng kotse o para kumuha ng popcorn mula sa apo mo kapag nakaupo siya sa likod sa sinihan. 4 na bitawan natin. Mag-relax. 5. 5. Bitawan natin. 6. Bitawan natin. 7. Magaling. 8. 9. At 10. Perpekto. Maganda rin ang pakiramdam sa may trapezius. Mapapansin mo magkaiba ngayon ang pagre-relax at ginhawa ng magkabilang balikat. Ngayon, gagawin natin ito sa kabilang side. Ayusin ko lang ang pwesto ko para hindi ako lumabas sa camera. Gagawin ulit ang parehong proseso, ilalagay ko ang mapurol na dulo ng baston sa may pulsuhan. Hihinga ako gamit ang kabilang kamay na parang sagwan sa taas. Sa paghinga palabas, tingnan kung gaano ko naiuurong balikat na iyon. Ang galing. 1. Huminga palabas. Gawin natin ito ng todo. 2. Mahalaga ito, okay? Huwag tumingin sa balikat. Mas mabuting sa harap dahil nababawasan ang bisa ng stretch pag lumingon. Tumingin lang sa harap. 3. Bitawan. 4. At kung hindi mo alam kung tama o mali ang pag-angat mo, ayos lang yan. Kahit itaas mo dito, medyo mas mababa o medyo mas mataas, okay lang. Hindi talaga mahalaga yon kumpara sa nararamdaman mo sa labas ng bibig at braso mo. Sige, tuloy tayo. 4. 3. 5. 3. 6. Sige, 4 pa. Ang galing. 7. 8. 2 na lang. 9. Huling ulit. Wow, ang galing.
At 10. Magaan sa balikat mo, di ba? Kung sumakit pag tinaas ng sobrang braso, pwede mong itaas ng hindi ganong mataas. Walang problema. Magpapatuloy tayo sa susunod na ehersisyo, shoulder press, para palakasin ang itaas ng katawan. Bahagya kang sumandal ng kaunti pa atras. Kung may pader, pwede kang sumandal, pero hindi ito kailangan. Ilagay mo ang baston sa ibabaw ng mga collarbone mo, ang buto na naguugnay sa balikat at dibdib. Yunat na maayos ang braso tulad sa horizontal na press. Ngayon, vertical na press naman. Itaas ng konti ang tingin para hindi matamaan ng baba. Huminga ng malalim at habang humihinga palabas, iunat ng buo ang mga braso. 1. Huminga tayo at ulitin. Kung kaya mo, pansinin ang simetriya ng hersisyo. Tingnan mo, mas mataas ang kaliwa kong inaangat kaysa kanan. Sige, titingnan ko at susubukan kong pantayin. Dalawa ito. Paano natin ito magagawa, lalo na gamit ang salamin? Bitawan natin. 3, 3. Hawakan natin. Parang mas mabilis gumalaw ang kaliwang balikat kaysa sa kanan. Kaya magpupulsige akong gumamit ng mas maraming lakas sa kanang braso ko para mapantay, gaya ng ginawa ko ngayon lang. 4. Bitawan natin. 5, Bitawan natin. Tuwid ang mga siko. 6. Bitawan natin. 7. Bitawan natin. 8. Sige, 2 na lang. Tara, gawin na ang shoulder press. 9. Dampi, bitaw. 10. Gagawin ko pa ng isa. Baka nagkulang tayo sa bilang. At 10. Ang galing. Ang sarap ng pakiramdam. Hindi lang balikat ang gumagana, pati na rin ang itaas na likod. Ngayon, napapansin mo na kung gaano ka konektado ang balikat sa gulugod. Mahalaga ring pagtrabahuan ito para mapabuti ang lakas at galaw at mabawasan ang sakit ng balikat. Magpapatuloy tayo sa isang ehersisyo na tinatawag kong ang gunting, kung saan kakailanganin natin syempre muli ang ating baston. Tingnan mong mabuti, ilalagay natin ang baston sa harap natin. Ang kaliwang kamay, nakaharap ang palad pababa. Ang kanang kamay, nakaharap ang palad pataas. Ang lapad, wag lalampas, mga kasing lapad lang ng balikat. At syempre, dapat tuwid ang katawan. Maraming pagkontrata sa likod para may tataas ang dibdib hanggat maaari. Ayokong ganito mo gawin ang ehersisyo dahil sa huli, mas masasaktan ang balikat kaysa makinabang. Huminga tayo mula rito at ilabas ang hangin. Tingnan mong mabuti. Gagawin ko ang gunting. Iikot ko ng buo ang baston. Iikot ko ng todo hanggat kaya ko. At dito ako titigil. 1. Babalik tayo sa panimulang posisyon. Pareho ang proseso. Ilabas ang hangin. Iikot lang ako hanggang kaya. Pero kapag umiikot na ang likod mo, huwag mo nang ituloy. Manatili ka kung saan ka komportable at gawin lang ang kaya mo dahil may hangganan ang bawat isa. Walang problema. Ang sikreto ay magtrabaho ayon sa iyong kakayahan. Kung ikaw ay mas matanda, huwag mong asahan na pareho ang galaw mo sa isang taong 40 anyos. Hawak tayo dito, bitaw. Bawat isa ay nagtatrabaho ayon sa kanyang kakayahan. 3, sige, gawin natin ng 5 sa bawat gilid. Bitaw, tigil. 4, subukang abutin ang mas malayo bawat beses. Bitaw. At 5, ayos. Magpahinga tayo sandali. Huminga tayo. Dito, ginagawa natin ang panloob na pag-ikot sa kanang braso, panlabas na pag-ikot sa kaliwang braso, at kapag iniba ang posisyon ng kamay, pareho pa rin ang gagawin. Pero sa kabaligtaran, gawin natin ito. Ang kaliwang kamay sa pagkakataong ito pataas, kanang kamay pababa. Huminga ako ng tuwid at inilabas ang hangin. Normal lang kung mas malayo ang marating mo sa isang panig kaysa sa kabila. Tingnan mo, halimbawa ako. Dito mas maganda abot ng isa at ayos lang. Kasi hindi talaga pantay ang katawan. Depende talaga yan sa dominanteng bahagi mo, sa mga ehersisyo na nagawa mo sa buhay mo at sa trabaho mo. Maraming salik ang nakakaapekto sa galaw at hindi pantay na katawan. Kaya hindi dapat masyadong mag-alala. Sige, 2 pa. 4. At 5, ayos, ipahinga ulit natin ang mga balikat. Ramdam na ang trabaho sa mga balikat.
At sa pagkakataong ito, pupuwesto ako ng medyo patagilid para ipakita sa iyo kung paano gawin ang pag-ikot paloob at pag-unat paatras. Pansinin, ilagay mo ang baston ng baliktad sa sahig, pabilog na dulo sa ibaba at mga kamay mo ganito sa likod. Kung di ka komportable o mahirap, pwede mong ibaba pa ang mga kamay mo. Ayos lang ba ang panimulang posisyon para matukoy ang hirap ng ehersisyo? Kung mahirap, magsimula tayo ng mas mataas. Kung mas madali, magsimula ng mas mababa. Piliin ang angkop na antas at panatilihing tuwid ang katawan para magawa ng tama ang ehersisyo. At mula rito, ang layunin ay itaas ang baston pataas. Pansinin mo, ang gagawin ko ay dahan-dahan ko itong ipapaslide, ipapaslide. Nakita mo ba kung paano ito gawin? Slide pataas? Ang mga galaw na ganito ay nagbibigay daan sa atin na magsanay. Halimbawa, kapag ikinakabit natin ang bra sa likod, kapag gusto nating itaas ang damit sa likod, o kapag may hinahanap tayo sa bulsa. Mahalagang galaw ang pag-ikot paloob at pag-unat. Pagdating sa ibabang bahagi ng baston, dahan-dahan mo itong pababain hanggang sumayad sa sahig. Kung naging madali lang, sige, itaas mo ang mga kamay at magsimula ng kaunti pang mas mataas. Kung naging mahirap, ibaba mo ng kaunti pa para mas madali. Gagawa tayo ng 5 gamit ang ganitong posisyon, tapos 5 sa kabaligtaran. Tara, gawin na natin ang pangalawa. Itataas ko dito, pababayaan kong bumaba, tapos sisimulan natin. Itataas. Subo. Ang galing! 2 na. Sige, ibaba mo ang baston, dahan-dahan hanggang sa umabot sa sahig at tuloy-tuloy tayong magtrabaho pataas. 3 na. Sige, 2 pa. Ibaba natin ang baston tapos itaas ulit. Kung masyadong mabilis para sa'yo, ayos lang. Gawin mo sa sarili mong bilis. I-pause mo ang video. 4 na at tara na sa huli, ayos lang. Kung hindi, minsan gaya ng ginagawa ko, ang pagkakamali ay yung wala kang ginagawa kahit ano. 5 na. Magpapahinga muna ako sandali. Kung may nararamdaman kang sakit, ibalik mo ang braso sa dati nitong posisyon. At kung tuloy-tuloy tayo, itataas ko pa ng kaunti. Dito, mas mahahamon mo ang galaw mo. Tingnan mo kung gaano kadanda ang maliit na stick na yan. Sandali, nauna yata ako. Palitan natin ang kamay mga kaibigan. Tara sa kabila, magsisimula na ako. Mas mahirap para sa akin dito. Para mas kaunti ang galaw ng kanang braso ko. Tara, gawin natin ito. Hindi tayo susuko. Ayan, 1. Nahulog ang baston pero tuloy pa rin tayo. Taas. 2. Tuloy tayo. Taas. Ang galing 3, balik tayo, itaas ang baston. Kung mahirap pwede mo ibaba ang mga kamay, mag-relax tayo. 4, huling ulit. At 5, ibaba na natin ang baston. Perfecto. Wow! Para sa kanang balikat ko ay naging mahirap. Sigurado ako dyan. Sa kaliwa hindi masyado. Masasabi kong mas maluwag ang galaw ng kanang braso ko. Pansinin ang gagawin natin na yon. Ilalagay ko uli ang baston sa likod, tuwid na tuwid ang tayo, ilabas ang dibdib at tuwid ang mga braso. Sa tingin ko, huminga ka mula rito para maayos ang koordinasyon at tingnan mo, bitawan, ilayo mo ang baston ng pinakamalayo sa katawan mo. Mag-ingat, huwag mong gawin ito. Kaya gumagalaw ang gulugod, pero ang gusto ko, sa balikat lang manggaling ang galaw. Sige, gawin na natin ito. 1 at abutin mo hanggat kaya mo, kahit kaunti lang, ayos na kaysa wala. Bitawan. 2. Bitawan. 3. Bitawan. 4. 4. Bitawan. 5. Bitawan. 6. 7. 8. 9. At 10. Ayos, nire-relax ko ang aking mga balikat, ibinabalik ko ang baston sa orihinal na posisyon.
Wow, nakakapagod kahit na napakasimple lang ng mga ehersisyo. Tatapusin natin sa huling ehersisyo para sa paggalaw, panlabas na pag-ikot. Ayos din gamit ang baston. Tingnan mong mabuti, hahawakan natin ang baston gamit ang parang sipit. Sipit sa pagitan ng hilalaki, sipit sa pagitan ng hintuturo. Gusto ko na ang braso mo ay manatili sa mga 90 degrees. Pareho ng dito may pagbaluktot ka ng balikat at ng siko. Siguraduhin na ang ibabang bahagi ng baston ay nasa tamang level dahil kung masyadong mababa, hindi mo ito magagawa. Gusto ko na ang baston ay nakahanay sa ibabang braso mo. Huminga ng malalim at habang naglalabas ng hangin, obserbahan ang mangyayari. Dito nagaganap ang mahika. Iikot mo ang balikat palabas, huminga ka ng malalim, bumalik sa panimulang posisyon, ilabas ang hangin at palabas, 2. Ilabas ang hangin. At palabas, 3. Gawin mo lang hanggang sa kaya ng katawan mo, hindi natin kailang masaktan, hindi natin kailang pilitin, 4. Isang simpleng gawain lang, banayad at elastiko para magtrabaho, para maigalaw ang balikat sa panlabas na pag-ikot, 4. 5, sige 5 pa, bitawan natin. Bitawan natin. 6, bitawan natin. 7, bitawan natin. 8, 9, 7. Y 10. Talagang maganda, sa totoo lang. Magandang pakiramdam, ramdam ang init sa balikat. Gawin din sa kabila, hinlalaki at hintuturo, hawak ang baston sa itaas, siguraduhin ang ibaba ay nasa ibabaw ng hita. Ang baston ay dapat naka-align sa braso at mula rito, ang kabilang panig ang tutulong para maigalaw ito. Simula tayo sa mga 90 degrees na baluktot ang balikat at naka 90 degree rin ang pagkabaluktot ng siko. Huminga ko mula dito at habang naglalabas ng hangin, itutulak ko palabas. Magaling! Una, ito ay isang range ng paggalaw na sa normal na kondisyon ay hindi mo magagawa. 2. 3. 4. 5. 6, 4 pa. Bitaw na. 7. Huling 3. 8. Siyam. Huling ulit na. Bitawan natin. Napakagaling. At 10. Napakagandang trabaho para sa mga balikat. Dama mo ba kung gaano ka-relax ang mga balikat mo pagkatapos ng lakas at mobility na bahagi ng routine na ito? Tatapusin natin ito sa 2 banayad na pag-unat para mabawasan ng kirot. Ayos lang kung may kaunting tension pa pagkatapos ng mga ehersisyo. Normal lang yan. Pinipilit natin ang balikat na yan lampas sa kaya nito. Ilalagay natin ang pulsuhan, ang likod ng kamay sa antas ng baywang, dun sa puwang sa pagitan ng balakang at mga tadyang mo, parang pitch shell. Gagamitin ko ang kabilang braso para hawakan at hilahin pa abante ang bisig dahan-dahan. Gusto kong gumalaw ang balikat. Kita mo? Dito. Ayokong gumalaw ang katawan. Ayokong gumalaw ang torso kasi kung ganon, hindi magiging epektibo. Tuwid ka lang, dibdib taas, hawakan ng bisig at hilahin pa abante. Mararamdaman mo ang matinding banat sa balikat, minsan medyo di komportable. Huwag mag-alala, normal lang yan. Panatilihin natin ito ng 30 segundo tara, magbilang tayo sabay. 6, 6, 8, 9, 10. At kung gusto mo, bawat beses ay pwede pa nating dagdagan ng kaunti pa. 15. Dagdagan pa natin ng kaunti pa. 25. At 30. Napakabuti. Dahan-dahan nating alisin ang braso na yan dyan. At pagkatapos, itatawid natin ito sa harap. Buong inunat ang braso.
Itatawid ito para maunat ang posterior capsule at posterior deltoid. Gamit ang kabilang braso, yayakapin natin ito ng mahigpit at hiilahin, hindi lang pakabila, kundi pa itaas din. Ayos ba? Parang diyan dito, ang braso ay parang dinudiyan. Hihilain pataas para maramdaman ang igting sa bandang likod ng balikat. Eksaktong dito, dapat lumiit ang espasyo. Ha? Ano? Meron sa pagitan ng braso mo at dibdib? Hahawakan natin ito ng 30 segundo. Bitawan natin. At sa bawat pagbuga mo ng hangin, subukan mong pilitin pa ng kaunti. Kaunting dagdag na lakas, kaunting dagdag na effort. 10. Bitawan natin. Veinte. Bitawan natin. Tara, gawin natin ito. At 30. Ayos lang ang balikat, di ba? Relax lang. Kabilang kamay, likod ng kamay, sa antas ng guwang na yan, sa baywang, kabilang braso. Ihahatak natin ito paabante, balikat lang, hindi ang dibdib. May paninikip at hindi komportable kahit nasa loob. Gawin nating 30 segundo o 5 paghinga. Hihinga tayo, bibitawan ang tensyon, at sa paghinga palabas, dadali nito mas pabante. Magdadagdag ako ng tensyon. 1. Bitawan natin. 2. Bitawan natin. Magaling. 3. 4. Bitawan natin. 4. Huling ulit. Bitawan natin. At 5. 30 segundo, higit o kulang. I-cross ang braso sa harap, yakapin ang kaliwang braso at gamitin bilang pingga para hilahin pataas at papunta roon. May paninikip sa likod gilid ng balikat. Hawakan, 6 na hinga, 30 segundo. Kahit alin, bitawan. Ayos na ayos. 1. Bitawan natin. 2. Bitawan natin. 3. Ang ganda ng pakiramdam. Huling ulit. Perpekto. Ang ganda ng pakiramdam sa balikat. Sobrang relax. Napakagaling mo. Maraming salamat sa pagsama mo sa akin hanggang dulo ng video. Wala na akong ibang sasabihin, muli akong taos-pusong nagpapasalamat sa iyo sa panonood hanggang dulo ng video. Sana nagustuhan mo ito at sana maibahagi mo rin ito sa mga taong nagsisimula ng makaramdam ng panghihina sa kanilang mga balikat. Sana bumalik ka rin sa channel ko paminsan-minsan para patuloy mong mapabuti ang kalidad ng buhay mo. Isang pagbati mga kaibigan.